Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. It has always been a rewarding experience for me, and of course not only for me, but for Elder and for anybody who would be standing before you. Para sa akin po ay it is a rewarding experience sapagkat the more we look at the scriptures, the more na nakita po natin ang kahalagahan ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Nung nakalipas po na linggo, kung tayo po lahat ay talagang nakinig ng maigi, ay hinamon po tayo ng Panginoon sa napakayaman na aralin, napakayaman na mga salita. At of course, parati kong iniisip na kapag meron tayong tinalakay ng isang topic, maaaring sa una, and I think that's the reality, hindi po agad natin siyang maubos mo unawaan hanggang sa binabalikan po natin, hanggang sa inaaral pa natin ng gusto. And I think ganoon din po sa lahat ng ating mga napag-aralan. Sa lahat po ng ating mga tinalakay na talagang meron pa rin puwang. Naalala ko na meron isang preacher na ang sabi niya, I have preached from John chapter 3 verse 16 so many times. At talagang the more daw na kanyang inaaral ay the more na mas marami siyang nakikita pa. So I think ang salita ng Panginoon ay napakayaman. Yan ay ating talagang inaamin sa buhay natin. So, ngayong umaga ay nais kong sundan ang ating elder sa kanyang sinimulan na tinatalakay po natin ang tinatawag na shadow and substance. Binigyan ng diin ng ating elder last time ang patungkol sa templo. Pag sinabi natin templo, ay itong gathering place na ito, ay tinatawag natin itong chapel, okay? Pero pwede din natin tawagin na templo sapagkat nagaganap dito sa loob, okay, in this particular space and time and mass, tayo ay nag-gather at tayo ay nagsasama-sama at meron tayong ginagampanan takdain sa ilalim ng araw. Ang sabi nga po ng Westminster Catechism number 1, what is the chief end of men? What is the chief end of men? The chief end of men is to glorify God and to enjoy Him forever. Kaya pag iniisip po natin ang temple image, no? Pag sinasabi po natin iniisip po natin ang kaisipan ng templo, ay naalala natin na mayroong nagaganap na worship, mayroong nagaganap na pagsamba. At nung nag-umpisa, nag-usap kami ni Elder na actually si Elder ang nagbigay ng kaisipan. So every time, para kaming chef, no? Actually sa Union Church of Manila, dun sa Makati, there was a time that we attended there. Meron silang parang series, ang pamagat ay Eat the Book. Eat the Book. Ibig sabihin, kainin mo yung aklat. Of course, yan ay metaphor, yun ay pagsasalarawan na ang salita ng Panginoon ay kinukonsum natin, kinakain natin, and of course, spiritually speaking. So, when I asked elders, ano kaya ang susunod, no? And so when he told me about itong shadow and substance, sa totoo lang, sabi ko ay ito marahil ang kulang sa napakaraming iglesia kasama na tayo sa panahon natin ngayon, sapagkat whenever we understand shadow and substance, ito po ay pagpapatunay na kinakailangan po natin basahin ang salita ng Diyos ng maayos at merong responsibilidad. Hindi common marunong tayo magbasa, hindi common marunong tayo magbasa, kabisado natin, Tagalog man yan, Filipino man yan, o Ingles ay okay na. Kundi, ang Bible ay merong hinihingi na paraan upang ito ay mabasa natin. Yan ay napapansin ko so many times
Kaya alam niyo, whenever we quote, whenever we put texts, okay, on our social media, kailangan mag-ingat tayo sapagkat baka most of the time ay wala sa konteksto. Most of the time wala sa konteksto. Nilagay mo iyon, pero may mga kasamang mga bagay na maaaring wala sa konteksto. At bilang inyong pastor, nakikita ko at inaobserbahan ko, karamihan ay wala sa konteksto. So in other words, ang nais ng Panginoon sa atin ay turuan tayo na magbasa ng Bible na mayroong responsibilidad. At tatandaan natin, ilang libong taon far removed ang pagkasulat ng Bible sa panahon natin ngayon. Those were the times. Ngayon ay nandito tayo. 21st century, at imagine niyo po, ating inaaral ang BC at saka BCE before the Christian or before the Common Era, BC or BCE, at saka early in the year of the Lord, panahon ng New Testament, AD. Imagine niyo kung gaano kalayo ang agwat. At biglang ang salita ng Diyos ay ating aaralin, okay? And then we would just assume na naintindihan ko, and so we call a particular verse, at alam niyo ba, nabanggit ko na, napakaraming beses ng Philippians 4:13 ay tinukot ng out of context. At syempre, pinangungunahan niya, no? Alam natin na meron isang NBA star, player, at talaga namang siya ay nagbigay ng parang standard na dahil sa kanyang galing, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero kung titingnan po natin, that is out of context. Kaya pala, napaka-importante, itong shadow and substance, ito po sa isang bagamat ay medyo malalim, may kalaliman, pero alam nyo, ito po talaga ang nagtuturo sa atin kung paano basahin ang Bible na mayroong lalim at mayroong responsibilidad. I hope we are on the same page. I hope we are on the same page pagdating dito. Kaya kung magkakaroon tayo ng open mind and open heart, hayaan natin mismo magpaturo tayo, then we will somehow understand na ito pong salita ng Diyos ay meron siyang intention para sa panahon natin ngayon. Ang sabi nga the Bible was not written to us, but it was written for us. Okay? Ibig sabihin, hindi mismo sinulat nung panahon ni Moses, wala tayo doon. Wala tayo nung panahon yun. Pero, sinulat ang Bible para rin sa iyo at para sa akin sa panahon natin ngayon. So, nakita po natin ang basic na ang tawag dyan sa ating pag-aaral, hermeneutics, the science of interpreting the Bible, at importante na meron tayong basic understanding. So, well, we need to move on. No? Sa kapila ng mga nakalipas na halimbawa ay maling akala, maling pag-quote, maling pag-handle, we need to move on. Dapat po tayo magpatuloy at kailangan po natin tingnan kung ano talaga ang sinasabi ng Bible. So, shadow and substance. Pangalawa, this is actually part 2. At eto na yun, based on Exodus 34, 6-10, ang susunod ay, that is actually the glory of God. Nag-lista ako at sinabi ko kay Elder, we have at least 25 points na sobrang dami. Hindi natin mauubos. Anong ibig sabihin ng shadow and substance? Okay? Shadow and substance. Pagdating sa glory ng Panginoon, yan ang tinatawag natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam nyo, hindi kami nag-usap ni Brother J.M. at kung sino man namili na inawit ng mga men. Okay? Actually, ang pamagat nun ay to God be the glory. Ang pamagat nun ay to God be the glory. Pero Tinagalog, okay, sa Diyos ang papuri at nakita natin, no? Nakita ko, sabi ko, Lord, talagang ito ay isang patotoo na talagang pinag-uugma-ugma mo ang lahat. So,
another substance and glory substance and glory or shadow and substance ay ang the glory of God. Kaluwalhatian. Tingnan po natin yung ating text. Okay? At dito po sa chapter 34, kung makita po natin, magmula 33, no, ang Exodus ay talaga namang napakayaman. In fact, isa rin motive, by the way, yung binagit ni Elder na temple, yung temple, pinadaanan ni Elder yung priest, yung pinadaanan yung sacrifice, yun ay mga motives. Motives. Kung baga parang sa kasal, ayan, naalala niyo? Di ba minsan, tinatanong natin, ano ang motive sa kasal? Pag sinabing kasalan at may motive, anong nangyayari sa motive? Di ba kapag ka-motive ay, ano nga yun? Pag may kasal, hindi ba may particular na kulay? Ayan, kulay. Naalala niyo ba? Yung mga pinasal, gusto na ba ng panahon natin noon? Kung tayo pinasal, anong motive? Di ba? Naalala niyo? So, ibig sabihin, yun ang parang pinaka-kabuuan, okay, tema, motive, ang tawag siya. Sa theological motive. Sa Bible, napakaraming mga motives sa kung saan ay umiikot-ikot, okay, hanggang sa nag-umpisa, okay, let's say sa Genesis, hanggang matapos ang salita ng Panginoon sa Revelation, makita natin na nagbigay ito ng napakagandang paliwanag magmula ng umpisa hanggang sa katapusan. At ang temple, ang priest, at saka ang sacrifice, talaga namang napakayaman. Napakayaman. And so, dito sa Exodus, in fact, ang Exodus, kasama niya ang exile, ay pwede rin natin tawagin motive. Now again, pag sinabing motive, halimbawa dito sa ating chapel, pag sinabing motive, lalagyan natin ito ng kulay. No last week, temple, priest, and sacrifice. Kaya kaya elder, ng mga kasangkapan sa loob ng tabernacle, sa loob ng temple. Naalala natin at siyempre, ang Holy of Holies, nung time na yun, sapagkat ang presensya ng Panginoon ay visible at demonstrable. Nung time na yun, gumagamit ang Panginoon, ang tawag dyan ay kultus. Ang ibig sabihin ng kultus ay forms. Ito mga forms na ito, kaya tingnan nyo, gumagamit siya ng mga forms, ng mga kagamitan, kaya tingnan nyo, ang tendency, ang sabi ng Panginoon, kayo lumalapit kayo sa akin, pero ang puso ninyo ay malayo sa akin. Nandiyan kayo sa loob ng kapilya. Katulad, halimbawa ngayon, nandito tayo sa loob ng chapel, pero yung puso natin ay malayo. So, ibig sabihin po, pwede pala mangyari na ang ating pagsamba ay nakasalalay mismo doon sa mga forms at saka sa mga bagay na pwede natin pangawakan, no? Pero nakalimutan natin na ang realidad ay by faith. Ang sabi doon, we need to come before the presence of God, to Him, who comes to the Father. We need to come to Him by faith. Yan ang sinasabi ng Hebrews 11:6, di ba? Nakakaliwanag. So, ngayon ay eto namang glory ng Panginoon. Now, dito sa Exodus 34, makita natin, ito ang ilang mga bagay katatapos lamang dito, no, ng matinding instructions ng Panginoon, okay, about worship, chapters 25 to 31, at makita natin sa 32, nakita natin ang kasalanan ng Jewish people. Nakita natin ang kasalanan ng mga Israelites. Sila po ay nag-commit ng tinatawag na idolatry. Sila ay nag-hew down ng mga Diyos-Diyosan na gawa sa kamay. Okay? At eto ngayon ng Diyos, dito sa 30, from chapters 34, 33 hanggang 35, ang Panginoon ay patuloy na nagbigay ng ilang mga direktiba patungkol sa tamang worship. Now, please read with me. Ang sabi ng Exodus 34:6-10, ang sabi dyan, if you see on the screen, and he passed in front of Moses, proclaiming,
The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. So, hindi lang sabihin nito ay, ang kasalanan ay talagang dinidil ng Panginoon. Dinidil niya kapag ito ay hindi natuwid. And most likely in the ancient world, di ba? In the ancient world, ang kasalanan ng magulang ay minamana ng mga anak. Ibig sabihin, kung ano ang tatay, parang ganun din. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Pero, hindi yun ang katapusan ng lahat. Sapagkat the Lord will deal the sin of mankind. Okay, next. Ang sabi ng verse 8, Moses bowed to the ground at once and worshipped. Lord, he said, if I have found favor in your eyes, then let the Lord go with us. Although this is a stiff-necked people, matigas ang ulo, okay, matigas ang kanilang puso, forgive our wickedness and our sin, and take us as your inheritance. So again, ang panalangin ni Moses ay, Lord, gawin mo kami iyong pamana. Imagine niyo, nagkasala na nga, pero yun pang hiling ni Moses. And then sabi ng verse 10, then the Lord said, I am making a covenant with you. Before all your people, I will do wonders, never before done in any nation in all the world. Kaya alam niyo, makita natin ang favor ng Panginoon sa bansang Israel. Pero the way we understand it, this basically is the theme of Exodus extends to us sapagkat tayo ay binigyan din ng deliverance ng Panginoon. But for the nation Israel, God's own way, ang Diyos ay merong kaparaanan sa kanila. Pero dito makita natin, from the physical nation of Israel, nag-extend ang Panginoon ng kanyang biyaya sa ating mga Gentiles. Before all your people, I will do wonders never before done in any nation in all the world. Kaya sa isang banda, kita natin ang pabor ng Panginoon sa bansang Israel. Sa sila ng lahat. Hindi dahil sila ay mga mababait, hindi dahil sila ay mga pinili, sapagkat ang favor ng Panginoon ay nasa kanila. The people you live among, will see how awesome is the word. You see, the idea of awesome here, it can be, you will see how glorious is the work that ang Diyos, the Lord, will do for you. Ano yung awesome work na yan? Ang awesome work na yan ay, God is rescuing a people. Itong people na ito na alam niya na lumakasan sa Kanya. And yet, these people will be a light to the world. These people will be a blessing to those nations around. I, the Lord, will do for you. Now, let us define what is the glory of God. I take this from James M. Hamilton. Siya po ay isang leading biblical scholar today. Ang sabi niya ay ganito, the glory of God. Pag may nagtanong, ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Ito-try ko itagalog, no? What is the glory of God? The glory of God is the weight of the majestic goodness of who God is and the resulting name, reputation that He gains from revealing Himself as Creator, Sustainer, Judge, and Redeemer, perfect in justice and mercy, loving kindness and truth. God's glory elicits praise. Kaya ang sabi ng song kanina, sa'yo ang papuri. Lord, sa'yo ang praise. Now, when we think about the glory of God, kung pwede kong sabihin in our colloquial, understanding, ito minsan yung sinasabi natin, wow! Wow! Ang bigat niya na! Wow! Bigatin! Wow! Heavy! Di ba?
Ang sinasabi natin, pag sinabi bigatin, meron siyang tinatawag na dating. Okay? So, as much as possible sa ating konteksto, di ba kung sinabi natin, wow, may dating. May dating. Wow. Di ba? Something like, merong ang king, there is this intrinsic weight. Hindi galing sa labas, hindi galing kung kanino man, kundi ang Diyos ay glorious in Himself. Meron siyang tinatawag na intrinsic. Hindi kailangan ng Diyos ng panlabas, hindi na kailangan tayo. Hindi ka kailangan ng Diyos. Hindi ako kailangan ng Diyos para siya ay maging glorious. Kahit wala tayo, God is a self-sustained and self-contained God na siya ay glorious kahit wala tayo. Pero tingnan nyo, nilikha tayo ng Panginoon. And that makes a lot of difference. Kaya kung sinabi natin, the glory of God is the weight of the majestic goodness of who God is. Okay? Ang ibig lang sabihin nito ay, God in Himself is what? Divine. God in Himself is majestic. Tayo mga tao, halimbawa, isang tao, typical na tao, katulad ko. Kung gusto mo magkaroon ka ng dating, anong gagawin mo? Kasi, kaya pag sinabi natin gusto natin na may dating, nag-iisip ka, na syempre, ang mga kababaihan natin magpapaganda. Ibig sabihin, parang may dating. Wala rin namang masama kapag ikaw ay may dating, no? Or gusto natin maging presentable. Okay? So lahat tayo by nature, we want to make it sure na tayo po ay may dating. Pero minsan, yung dating na gusto natin ay ibang klase. At nagiging negative siya kapag sinabi mo ba, parang may dating ito. Yung sinasabi natin, parang iba ang dating. Iba ang dating kasi nga, naninibabaw yung kanyang pride, naninibabaw yung kanyang pansariling motibo, naninibabaw yung kanyang selfish, sabihin natin, motivation. Pero kapag sabihin natin na ikaw ay merong dating, usually, hindi mismo galing mismo sa atin. We try to do a lot, we ask for help doon sa mga bagay na nakapalibot sa atin. Tama? Pero ang Diyos, wala siyang kailangan para siya ay magkaroon ng dating. Yan ang glory ng Panginoon. It is the weight of the majestic goodness of who God is and the resulting name. Kaya ang name or names ng God ay nagpapatunay mismo kung sino siya. Hindi rin mismo katulad natin. Merong isang tao, no? Ang kanyang buhay ay wayward, pero ang pangalan ay Jesus. Pero ang buhay niya hindi ayos. So, di ba? Hindi ka na conscientious ng tao. Ito pangalan ni Jesus, pero talaga namang napaka-balasubas at talaga namang ang buhay, hindi maayos. So, in other words, kung ano yung pangalan mo, hindi ka mismo. Pero in the ancient world, kung ano ang pangalan mo, ito mismo, and how much more with God? Ibig sabihin, ang name, ang reputation ng Panginoon, ang kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili. Kaya tingnan mo, let's go deeper. Okay? Let's fasten our seatbelts. Okay? Can we know God? Okay? Para sa ating mga gusto mag-isip maging philosophical, can you know God? Can we know Him? The answer is yes. Because God revealed Himself through the Bible, through the nature, and through human conscience and history. Ibig sabihin, malalaman na pwede natin malaman ng Diyos. But, we can never know God, okay? We can never know God as He has the knowledge of Himself. Ganito,
hindi natin kaya maintindihan ng Diyos kung paano naiintindihan ng Diyos ang kanyang sarili. Maintindihan natin ng Diyos doon lang kung ano ang kanyang ipinapahayag sa atin. Importante sa atin ang revelation. Pero ang Diyos, the way He knows Himself, ay ibig sabihin hindi natin kaya. Hindi natin kaya intindihan ng Diyos with the knowledge that God has in Himself. Kilala ba ng Diyos ang kanyang sarili? Yes. Pero hindi natin kaya makilala ang Diyos doon sa kanyang pagkilala ng kanyang sarili. Okay? Halimbawa, kilala natin ang dikonal. Example. Pero hindi natin kaya makilala ang dikonal kung sino man sa atin kung paano yung dikonal nakikilala ang kanyang sarili. Tama? And we can just know Him dahil sa panahon na tayo ay nagkasama-sama at ang kanyang commitment sa Panginoon, kung paano siya naligtas, kung paano siya binago ng Panginoon. Pero yung malaman ko kung paano nalalaman ng dikonal ang kanyang sarili ay hindi ko kaya yun. How much more when we know God the way He knows Himself in them. Kaya ibig sabihin ay ang Diyos ay merong intrinsic. Pag sinabing intrinsic, sa Kanya lang. Hindi niya kailangan yung mga nasa labas. Okay, let's move on. Mamaya sa Sunday School siguro ay pwede natin bigyan ng pansin first. Itong creation account. Now, sinadya ko, parang may flashlight, di ba? Now, imagine with me. Yan parang flashlight na yan, magmula dito, yung kung saan nagagaling yung ilaw, papunta doon. Tingnan nyo. From that small particle or small dun sa sabihin natin light na yan, lumiliwanag siya ng gusto. Ayan. Merong pagliwanag ng gusto. Napansin nyo? Diba sa mga ilaw, ang isang flashlight, nagagaling sa, diba? Sa isang flashlight, pero ang kanyang scope, ang kanyang sakop. Now, when we think about the glory of God, ay parang ganyan din. So it begins with what we call God's creation. At alam niyo ba, kung ano ang creation, yan din ang magiging katapusan ng lahat. Bagamat sa isang banda, ang creation ay namansyahan ng kasalanan. So it all started saan? In the Garden of Eden. In fact, yung Garden of Eden, kung nasaan ang presensya ng Panginoon, alam niyo ba na yun ay pwedeng tawagin ng cosmic temple? All the way from Genesis, from the Garden of Eden, kung saan si Adan at si Eva, ang kanilang function doon, ang kanilang essence sa loob ng garden ay sambahin at kanilang papurihan ng Panginoon to work and to till the ground. The idea there is to worship. So doon mismo, makita po natin ay mayroong cosmic temple where God meets with them. Okay? Now, tingnan po natin from there, you will find ito pong revelation. And of course, we're coming to the last, no? Pero tingnan nyo, meron siyang echoes. Ito ay echoes na nanggaling pa sa Genesis. Tingnan natin saglit. Itong talata ito, verse 15. The angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city. Its gates and its walls, the city was laid out like a square. Now, huwag tayong ma-background sa mga details, sa mga numbers na ito. Ang ibig lamang sabihin ito ay, this is about the glorious consummation of everything. The city was laid out like a square as long as it was wide. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia in length and as wide and high as it is long.
The angel measured the wall using human measurement, and it was 144 cubits thick. Okay, again, sabi ko, huwag muna tayong ma-bother doon sa mga imageries na yan. No? Look at verse 18 next. The wall was made of jasper, and the city gold, as pure as glass. 19. The foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth ruby, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth turquoise, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. Now, don't be bothered about that. Ang ibig lamang sabihin ay, it's what? The glorious end of everything. And when we think about God's presence and God's abode, it speaks of what? Tremendous splendor. Tremendous splendor. Okay? So yun lang, no? Yun lang siguro ang pwede natin i-take. Look at verse 21 next. The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of gold, as pure as transparent glass. And then 22, I didn't see a temple in the city, because the Lord God Almighty. Now, yung diniscuss ni Elder ay mga temple na kung saan, okay, nagkaroon ng transition from the cosmic temple in Genesis hanggang sa nagkaroon ng tabernacle, hanggang sa nagkaroon ng Solomon's temple, hanggang sa Nasida, and on. And then pagdating dito, ang sabi ng verse 22, in the end, I didn't see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. We are God's living temple. Kaya kung saan ka man pumunta, kung saan man tayo naroroon, pwede natin sabihin, I am God's temple. At yan ang sinasabi ng Corinthians. Okay, are you not the temple of the Holy Spirit? Your body is the temple, okay, of the Holy Spirit. So, dito po ay makita natin, the city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. Nag-isip, mga kapatid, lahat ng mga possible na words and descriptions para ipakita ang splendor ng majesty, ng glory ng Panginoon ay narito sa aklat ng Revelation. At talaga namang napakatindi. God will be the light. He will be the glory that is shining above and beyond that we could ever imagine. Ang sabi ng verse 25 next, ang sabi ng, on no day will its gates ever be shut. Walang hinto. Patuloy, for there will be no night there. The glory and honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Mga kapatid, in the end, ang mananatili lamang ay walang iba kundi yung mga pangalan na nasulat sa Lamb's book of life. Ang ibig sabihin, will there be like a particular book? Well, maybe not. But ang point ay, this is the assurance that we as God's people are indeed God's children. So, ibig sabihin, sigurado ba tayo? Para bang minsan, diba? Sigurado ba tayo na ating mga pangalan nagsulat sa aklat ng buhay? So, ang imagination natin ay, aklat. Ibig sabihin, merong notebook, merong listag, merong sulat. It's actually beyond that. It's really more of what? The assurance na ikaw at ako, tayo ay mga tunay na anak ng Panginoon. And then tingnan niyo po ang 22 dito po sa another portion. Look at that. In a way, the Garden of Eden,
Pagdating po ng katapusan, it will be restored. But it is more than Eden. Then the angel showed me the river of the water of life as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree are for the healing of the nations. Again, God's people will flourish. At kapag nag-flourish ang God's people, it will be also for the healing of the land. Kaya alam nyo, microcosm ang ating iglesia ng repair ng sanlibutan. Kung ano ang nangyayari sa loob ng iglesia, meron tayong pag-asa sapagkat sa puso ng bawat isa, paglabas natin dito sa four corners ng chapel na ito, we will continue to be the light and the salt of the earth. At makakatulong tayo para sa repair ng sanlibutan na ito. Kasi that is God's plan. Ang project ng Panginoon ay nagpapatuloy at yan ay kanyang patuloy na ginagawa. And then, ang sabi ng verse 3, no longer will there be any curse. Next, in 21, the throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of the lamp of the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. You see that? Now, let me just summarize itong mga bagay nito first. The world as a cosmic temple. Mga kapatid, ang sanlibutan na ito, bagamat sa kabila ng napakaraming mga kasalanan, nagkasala ating mga perseverance, and yet the Lord has never abandoned this world. Kaya nga, papalitan niya ito eh. Kaya nga, gagawin itong new heaven and new earth. Kaya nga, bibigyan niya ito ng pagbabago kaya restoration. The world is a cosmic temple. We have a place where God's glory is displayed. Okay? Kung mayroong lugar doon sa Eden, ngayon, narito tayo sa mundong ito, sino yung tinutukoy dito na ang glory ng Panginoon ay kanyang dinidisplay sa buhay ng bawat isa sa atin? Kasi dapat ganyan tayo magbasa ng scriptures. Dapat ganyan tayo mag-isip. God placed an image of Himself. Naglagay siya ng image niya. Image ng God. Saan? Sa Garden of Eden. Sino? Adan at si Eva. They were made in the image of God. Sila po ay mga reflectors of God's image. They reflect. Kaya lang, alam naman natin ang story. Pero here we find the world and human beings radiate God's glory. God endowed His image bearers with capacities for human flourishing. Minsan alam nyo, naisip nyo ba, baka may magtanong mamaya, no? Pastor, paano kung sakaling hindi nagkasala ang sangkatauhan o kaya si Adan o si Eva? Alam niyo kung ano sagot? I don't know. Kasi hindi naman talaga sila sabi. The only thing we know ay, tingnan nyo, nagkasala ang ating first parents. But, ang project ng Panginoon ay hindi natapos sa kanilang pag-aasama. Now, here's the next point. Nagkaroon ng fall, no? Hindi ko napapalawigin yan, pero nakita natin ang Genesis 1:26-28, sariwain natin ang verse na. Hindi ko napapasayin Genesis chapter 3. Pero ang sabi ng verse, then God said, so let's make mankind in our image, in our likeness. In our image, di ba? E tingin mo nga salita minsan na parang narinig natin minsan imago, di ba? Yan. Image, likeness, similitudo. Hindi ba ito yung mga terms sa kung saan ay tayong mga sangkatauhan ay talaga tayo ay nasa wangis ng Diyos. Not because God is a physical, mayroong physical na image ng Panginoon, but then God
as a moral being. Tayo ay kanyang nilikha bilang mga moral creatures, okay, na merong kakayanan para gawin ang kalooban ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin. Ayan? So that they may rule over the fish. The capacity, okay, to rule, okay, hindi para i-abuse ang creation o kaya ang mundong ito, no? But to rule, okay, to guide this world, pagyamanin, to have a mastery, aralin ng maigi, upang maging kagamit-gamit, you see, all those things. And then 7:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So the image of God here even corresponds to God's moral design. Male and female. Mga kapatid, the image of God can be seen sa pamamagitan ng moral design ng Panginoon sa buhay ng isang lalaki at sa buhay ng isang babae. Nothing more, nothing less. Kaya mga kapatid, if ever man na tayo ay merong kaisipan na magkaroon ng blur, kaya i-blur natin ang distinction between male and female, mga kapatid, that is not according to God's moral design. Kaya ito, makita natin, ang image ng Panginoon. Ang sabi ng verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Ayan, the responsibility, okay, to master, to be productive, okay, to make use for God's glory, ito mga bagay na kanyang ibinigay. Now, let me summarize those points. No? Ito, yung mga summary points, palagay ko ay makakatulong sa atin to understand. Tayo, image bearers, ang ating first parents ay sila tinukso, nagsasala, at sila ay, they were cast out of the garden of God's presence, the garden of Eden. Malungkot siya. Nagkasala, sila ay, they were cast out. God went forward with His project. Hindi po nag-stop ang Panginoon na parang ganito. Naku, nag-disobey si Adan at si Eva, ayoko na. Tapos na ang plano, ayoko nang ituloy. Hindi! God went to work on the project. Ibig sabihin, tinuloy ng Panginoon. God went forward. Alam natin the story. With Adam's guilt, God now, think about this. Ito medyo malalim, yung pangatlo. With Adam's guilt, ibig sabihin, nagkasama tayong lahat. Now, you see, tingnan niyo po ang glory ng Diyos. God steps into another intrinsic o kaya another glorious nature ng Panginoon. Ang sabi niya, God now has an opportunity to display His glory, the wonder of His mercy. Ano ang na-display pagkatapos ng fall? Ano ang na-display pagkatapos ng umagsak ni Adan at ni Eva? Na-display ng Panginoon ang kanyang mercy. Na-display ng kanyang mercy. Nung wala pang pagbagsak, nung wala pang kasalanan, walang display ng mercy. Pero the Lord was in full communion with His people. Kung walang kasalanan, hindi nalantad ang tinatawag na grace and mercy. Yan ang nakita natin. Lalo na ang first pronouncement of the gospel, yung proto-evangelion ang sabi ng verse 15. Diba? Classic text. Diba? Classic text. Now, third point is this. So pagkatapos ng creation, pagkatapos ng fall, redemption promise. Now, nakikita niyo ba sa flashlight na yan? Di ba? Nagsimula ang creation, ang fall, ang redemption promise, nagpapatuloy. Okay? Andiyan, ilang mga bagay. Basahin na lang po natin ang ilang mga points.
Adam to Abraham to nation Israel. Ayan. So parati natin narinig ito, no? Pagka ating elder ay nagbibigay ng history about the Old Testament. Ayan. So we find here, from Adam to Abraham to nation Israel. Yung mga verses na yan, I just hope na mabasa natin pero we don't have time. And then, after noon, nagpatuloy. Yeah, tuloy-tuloy po lamang. The nation was identified as God's firstborn son at the Exodus from Egypt. Tinawag ng Panginoon ang Israel from after ng Exodus. Ang tawag niya ay firstborn son. Tingnan niyo? And then, from there, He planted Israel in the promised land in Exodus 15:17. Nag-stop ba ang Panginoon nung nagkasala si Adan at si Eva? Nag-stop ba siya? Hindi siya nag-stop. Ang kanyang glory ay tuloy-tuloy niyang ipinamamalas at ipinakikita. Okay? And the next, Davidic king was established over Israel in 2 Samuel 7:14. Nagkaklamor mga tao, gusto namin ng hari. At we know the story. Okay? Si Saul, di ba? Nakita natin. Pero si Saul ay nagkaroon ng blunders, di ba? Nagkaroon siya. And then David was actually God's chosen one. Pero ganun pa man, tingnan niyo po, si David ay hindi perfectong king. May mga blunders din hanggang kay Solomon, the United Kingdom. Nag-stop ba ang Panginoon sa kanyang project? Mga kapatid, nagtuloy-tuloy pa rin. The whole earth is full of God's glory in Isaiah chapter 6 verse 3. And then sabi ng Joel, the Spirit will be poured out on all flesh. Joel chapter 2:28 to 32. Anong book sa New Testament ang tinutut ang Joel? Prophecy ni Joel. The book of Acts. The book of Acts. Ito ang preaching ni Peter. Kanyang kinot ang prophecy ni Joel na ang Holy Spirit ay bababa. Naalala niyo Acts 1:8, and ye shall receive power after the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and Judea and in Samaria and to the uttermost part of the earth. Ibig sabihin, bababa ang banal na Espiritu. Sapagkat ang sabi ni Jesus, when I go away, the Holy Spirit will come. And the Holy Spirit will be our comforter. Let's stop ang Panginoon hanggang sa all the earth will be filled with Yahweh's glory. Ito, gusto kong basahin natin ito. Hindi ko nilagay dyan, but can you put that, Mark, Psalm 72, 18 and 19 for all of us to see. Psalm 72, 18 and 19. Tingnan niyo po, napakaganda ng talatang yan. Psalm 72, 18 and 19. Ang sabi dyan, praise be to the Lord God, the God of Israel, who alone does marvelous deeds. Praise be to His glorious name forever. May the whole earth be filled with His glory. Amen and amen. Ganda, no? Ayan. Tingnan niyo po, nagpatuloy ang Diyos hanggang ngayon at hanggang sa katapusan. Ang glory ng Panginoon ay mamamalas ng bawat isa atin. And then, fourth, pang-apat na puntos. And this is our last, and then yung conclusion mamaya ay, this will be something for you and for me to take. Napakabigat, pero ito ay dadalhin natin for the rest of our lives. Redemption accomplished. Okay? Ang sabi ng Ephesians 1:9-10. Okay? Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Begin. He made known to us the mystery of His will, which He purposed in Christ, be put into effect by the divine nature fulfilled, bringing all things in heaven and on earth under us. Thank you. So, ang sabi niyan, He made
known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Tingnan niyo po yung bigat yan ay pinagdaanan natin last time. And then tingnan niyo po ang sunod na verse. Isaiah chapter 52 verse 13. See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. You see? And then ang sabi po ng John 12:23, Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Ayan. So ito po, matutumahin natin no, sa mga darating na linggo ay magkakaroon po tayo ng remembering the passion of Christ. And then ang sabi ng Philippians 2:5-11, ito po ay classic text. Ito po ay kinoconsider na the earliest hymn. Ito po ay hymn, ito po ay awit noong first century church. Diba? Ang sabi ng verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in the nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. 7, rather He made Himself nothing, but taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Tingnan niyo po, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Here's God the Father's response. Therefore God exalted Him to the highest place, and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tingnan po ang Revelation. These are all powerful verses, no? Ang sabi ng Revelation 5:9, and they sang a new song, saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. And then ang sabi ng susunod, the great multitude in white robes, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice. Tingnan niyo po ito. Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing around the throne, and around the elders and four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God. And then, ang sabi ng verse 12, saying, Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. Napakatindi ng mga passages, no? And then next, ang sabi ng verse 19, after this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God. For true and just are His judgments. He has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her adulteries. He has avenged on her blood of His servants. And then the last, before I conclude, verse 3, and again they shouted, Hallelujah! Praise God! The smoke from her goes up forever and ever. That's not Ikaboda. That's not the glorious departed, but the glory stands forever and ever. Now, let me conclude with this question. Question and reflection. Okay, are you ready? So
So ang pinag-aaral natin ay the glory of God. I could just imagine kung paano share ito ng Panginoon sa atin na ito ay malalaman natin at ito ay panghawakan natin for the rest of our lives. This is the question. Does God seek His own glory? Hindi pa natin matapos ngayon, but Elder will take the lead mamaya kung paano natin ito mag-uusapan. Question. Does God seek His own glory? Does God seek His own glory? So, parang, hindi ba contradiction yun? Sapagkat kanina, one of the passages na binasa natin ay Philippians 2:5-11. That this mind be in you, which was also in the Lord Jesus Christ. Diba? Who being the form of God, thought it a robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation. Tapos, does God seek His own glory? Now, we are talking about God. We are not talking about ourselves. Kung ang pinag-uusapan natin ating mga sarili, mga kapatid, doon pa lang sa Garden of Eden, bumagsak na ang ating prosperity. But we are talking about God. Does God seek His own glory? Here is the answer. Hindi ko na explain ngayon, but maybe later, here is the answer. Answer. If God is the first and the best of beings, in other words, the highest, ang pinakasukdulan, ang pinakasuperlative, if humans were made to show forth and enjoy God's glory, alam ko na ang purpose mo ay para magbigay ng luwalhati sa Panginoon, and humans were made to show forth and enjoy God's glory. And if loving others, ang ating pagmamahal sa iba entails wanting what is best for them. We love each other. Ang panalangin kanina ng ating elders sa umpisa ay, Lord, may you give us that heart that we will always be thinking about what matters most in the context of the church, ang kapakanan ng bawat isa. Tingnan niyo po, and if loving others entails wanting what is best for them and what will give them the most joy. Mga kapatid, hindi po nang gusto natin, Lord, ibigay mo naman sa akin ang pinakamalalim na joy. Diba? Ibigay mo naman sa akin, Lord, ang joy. Then it would be unloving for God. Kung hindi isisik ng God ang kanyang glory, then it would be unloving for God to do anything other than seek His own glory. O mga kapatid, ano man ang makapagbibigay sa iyo ng matinding joy, nandun ang Panginoon. Hindi siya bibitaw sa atin at hindi nga siya bumitaw magmula noon hanggang ngayon. And imagine, the Lord will repair this world. This will be new heaven and new earth. Magkakaroon ng isang malawakang pagbabago at gagamitin ng Diyos ang bawat isa para tayo po ay maging agents nitong glory ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na nakadepende ang Panginoon sa atin. Magagawa niya kahit wala tayo, kaya lang. Yun ang kanyang commitment. Gagamitin niya ang bawat isa. We are His workmanship. Ang sabi ng Ephesians 2:8, 9, 10, diba? Ang sabi ng 10, for we are His workmanship. Obra maestra. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works that God hath before ordained that you and I should walk in them. Oh mga kapatid, the Lord will not settle for anything less. Lahat ng ginagawa ng Diyos para sa kanyang glory kasi yung most joy ang gusto niya para sa iyo at para sa akin. And He will not settle for anything less. Hindi ba ito yung gospel? Hindi ba ito yung mabuting balita that God will not settle? Kaya di ba ang sabi isang theologian, sabi niya, Lord, ang sabi doon na patuloy natin sinasabi,
We are most satisfied. God is most glorified in us. Mas nag-glorify na matindi ang Panginoon sa atin when we are most satisfied in Him. O mga kapatid, sa buhay mo at sa buhay ko, kamusta ang ating satisfaction? Kamusta ang ating contentment? Content ko ba talaga tayo? Are we really satisfied? Mga kapatid, yung intensity ng satisfaction na yan ay maipapakita mo ang tindi ng glory na ibinibigay natin sa Panginoon. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Do you get the point? God is most, Lord, gusto kitang bigyan ng glory, Panginoon, kasi eto, from the beginning to the end, Lord, ang glory mo talagang manatili. God is most glorified in us. Mas nabibigyan natin siya ng matinding glory when I am most satisfied. Alam ko, sabi ng song, I don't know kung kailan natin kakantayin yan, maybe next time. I am satisfied with Jesus. But the question comes to me when I think of Calvary, is my Master satisfied with me? Wala ho tayong duda. Wala ho tayong kaduda-duda na talagang Lord, ikaw lang talaga. Ikaw lang ang satisfaction sa buhay. Kaya na, satisfied din ba ang Panginoon? And then the last, God is righteous. God is righteous and loving to seek His own glory so that people can celebrate His name and relish Him forever and ever. Matuwid ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos kapag kanais niyang ang kanyang glory ay kanyang maranasan sapagkat we as God's people can celebrate His name and relish Him forever and ever. Mga kapatid, malalim ba? Malalim. Pero mga kapatid, maliban na lang na maranasan natin ito. Maliban na lang na maranasan natin ito. Kaya naman ang pwedeng i-offer ng sanlibutan para pwede kang masatisfy. Pansinin niyo, walang katapat ang may offer ng Panginoon sa ating buhay. Ang isang theologian na sinasabi ko ay si John Piper, pero meron siyang anak na si Abraham. Si Abraham ay isang agnostic. Siya ay maraming tanong, marami daw blunders ang evangelicalism, kaya hindi siya nagkukumit sa Diyos. Alam niyo, parang nakita ko isang araw itong si Barnabas, another son of John Piper, ay in-interview. Parang habang kinocompare ko itong si Abraham Piper and then Barnabas Piper, ang sinasabi ni Barnabas Piper ay, well, I thank the Lord because the Lord brought me home. Baka si Barnabas, mukhang doon ata pagmamala itong si Barnabas sa kanyang father na si John. Pero minsan alam niyo, malungkot ba? Kasi sinabi niya doon sa Pleasures of God, sabi niya, sons, may apat na son, si John Piper. Barnabas, Abraham, Kirsten, and Luke. Sabi niya, wala ako ipapamana sa inyo. I don't have anything to offer you kundi ang nais ko lang maiwan sa inyo ay the passion for God. Pero dumating ito si Abraham, antagonistic sa Christianity. Ano kayo damdamin ni John Piper? And I notice that. Mga kapatid sa ating lahat, kung meron mga bagay na nagiging karibal natin sa ating satisfaction para sa Panginoon na doon lang tayo makapagbibigay ng matinding glory sa Kanya, mga kapatid, that is idolatry. That is spiritual adultery. Sana po'y maalala natin. Kahit ang lahat ay mananang
Lord, we thank you for today. Salamat, Panginoon, sa panibagong motif na amin pong nakita, and that is the glory of God, ang inyong kaluwalhatian. Lord, ito po isang malalim na pag-aaral at ganoon din, malalim na karanasan. Pero Ama, O Diyos, ibigay niyo, Lord, sa amin ang maraming pagkakataon para manamnam po namin aming ma-savor ang glory na inyo pong ipinahahayag sa amin magmula po sa inyong mga salita. Lord, salamat sapagkat you are our glorious God. At hindi mo ipagpapalit ang iyong glory sa kung ano pa man sa mundo ito. Lord, we thank you for that. Sapagkat kami lahat po ang isang katauhan ay magkakaroon ng isang piligrong buhay kung ang glory mo ay inyo pong ipagpapalit kung saan pa man. But we thank you. You are our sovereign God. Salamat, Ama, sapagkat ikaw ang aming tapat. Tapat sa kasunduan, tapat sa inyong covenant, na hanggang ngayon kami po ay nagpapatuloy na naglilingkod sa isang glorious God. Thank you, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.